Noong unang panahon, pagkatapos ilabas ni Moises ang mga Israelita mula sa Ehipto at sa Dagat na Pula, naglakbay sila sa disyerto patungo sa isang lugar na tinatawag na Bundok Sinai. Iniligtas sila ng Diyos mula sa pagkaalipin at ngayon, nais niyang bigyan sila ng mga espesyal na alituntunin na susundin, mga alituntunin na tutulong sa kanila na maging mabuti sa isa't isa at manatiling malapit sa Kanya. Umakyat si Moises sa mataas at mabatong bundok Sinai mag-isa. Ang bundok ay nababalot ng makapal na ulap at may kulog at kidlat. Medyo nakakatakot ito, pero alam ni Moises na ito ay mahalaga. Mismo ang Diyos ang makikipag-usap sa kanya doon. Nagsalita ang Diyos kay Moises sa bundok sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Sinabi niya kay Moises ang 10 napakahalagang utos na nakilala bilang ang 10 utos. Hindi lang ito basta-bastang mga utos. Ito ang paraan ng Diyos upang ipakita sa mga tao kung paano mamuhay ng mapayapa sa isa't isa at maging tapat sa Kanya. Nang bumaba si Moises mula sa bundok, dala niya ang 2 tapyas na bato. Ang mga utos ay nakasulat sa mga tapyas na ito upang maalala ng lahat. Sinabi ng mga utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ibig sabihin nito, dapat sambahin ng mga Israelita ang nag-iisang tunay na Diyos lamang. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng Diyos-Diyosan na nangangahulugang ayaw ng Diyos na sambahin ng mga tao ang mga estatwa o larawan na parang sila ay mga Diyos. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Ibig sabihin ng Diyos ay dapat nilang banggitin ang pangalan ng Diyos ng may paggalang, hindi basta-basta. Alalahanin mo ang araw ng Sabat at ingatan itong banal. Nais niya na magkaroon sila ng isang araw sa isang linggo para magpahinga at mag-isip tungkol sa Diyos. Katulad ng pagpahinga ng Diyos sa ika-7 araw nang likhain niya ang mundo. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ibig sabihin nito ay dapat nilang igalang at alagaan ang kanilang mga magulang. Huwag kang papatay, na nangangahulugang mahalaga ang buhay at dapat nilang protektahan ang isa't isa. Huwag kang mangangalunya. Nais ng Diyos na maging tapat ang mga mag-asawa sa isa't isa. Huwag kang magnanakaw, na nangangahulugang mali ang kumuha ng bagay na hindi sa iyo. Huwag kang magbibintang ng hindi totoo laban sa iyong kapwa. The Biyod sa Hans iso ay nakaksaman ang pagsisinungaling. Tungkol sa iba, huwag kang mag-iimbot na nangangahulugang huwag kainggitan ang mga bagay na mayroon ng iba. Nangako ang mga tao na susundin ang mga utos na ito at tinulungan sila ni Moises na maunawaan ang kahulugan ng bawat isa. Ang 10 utos ay isang regalo upang matulungan ang mga Israelita na maunawaan ang tama sa mali. Ito ay mga alituntunin sa pamumuhay na magpapanatili sa kanila na ligtas at masaya.